What up, everyone? It's been a while since we do this, so let's go. Ang lalakas maghangin tila gusto lahat na mapatumba. Mga angas na dating pero ang hihina na matutugma. Mga estilo hindi ko alam kung saan pinagkukuha. Ngayon akin na ito na pinangatawanan para lamang sa inyo lahat ay maipamukha na. Sa gato bagsakan, halata malayo di pwedeng ikumpara. Malaki ang kaibahan at kahit pa magsukatan ay malalaman mong hindi na biro. Bawat mga oras ko dito na nilaan ng mga linyang pinulit at ginawa sa pilahan. Hindi na ako para maipagbidahan. Sa aking pagbangon maayos na rin ang buhay. Makikita mo yan lahat sa pinagigaan. Dahil aking tinutukan, pinuhunan, pinusuan ng ambition. Sa prediction, bata pa lang alam ko nang magaganap lahat na Simpsons. Matagal na panahong nakatikom, ngayon ay ilalabas lahat ng mga ipon. Nasa tamang direksyon pa rin aking paningin kahit tumilim para naka night vision. May kasabihang buhay ay hiram pues wala pa akong balak na isole. You only get one shot, hell na I got full clip, bakal ko ay loaded. Mas pinapadama, mga pinapadala na mga sulat parang bara na sinobre. Ito ay isang pelikula na aking pinagbibidahan. Sa huli wala parak na responde. Mula sa ilalim nagawa namin to na pangibabawan. Ginawa ng paraan at tanging kahirapan lang mga kadahilanan. Don't be flow G, pasay alabang dala ang pinagdaanan. Pinayaman na to ng musika at ang musika ay pinagyayaman. Dami pa ang kayang patunayan pero pinili na laman na hindi pangalandakan ng lahat ng mga nalakaran na daanan. Walang iniwanan na baka sa akin bawat napakasadyang. Di naman lahat ay kailangan ng katibayan. Lalo kung ibang katauhan na gumanap sa nasalangan para lamang sa inyo kaalaman. Hindi lang katunggali sa pagrarap ang aking mga nakalaban. Ano mang sinasabi ay nakabase sa karanasan. Kaya nagawa ko nang lagpasan ng iba't ibang klase kapakamakan. Kung saan na sumugal pati pato sa kasi labanan. Hanggat hindi nakukuha ang tagumpay, ulit-ulit lumibase hanggang makamtan. Palagi ito nakatodo, taas na ng kodo. Takbo, walang tirang pigil. Pagkagat sa break, nakakalibrate. Kaya rekta ibang level. Nakakamada na ng ayos sa bawat agos. Di bala kartel, etong mga demonyo mag-rap. Ang mga berso'y nagbilang anghel. Nabuga ko na lahat ng gusto ko sabihin bago pa ako tuluyang mapaoso. Maganda sa lahat ng gusto na danasin bago tanggapin sa sarili ang pagiging makadiyos. Mga daga sa dibdib na wala magmula nung palagi na nakalakos. Huli man, nagkaroon pa rin na maganda panimula. Itong batang nangangarap mga pagtapos. Para sa mga pakarang pag nag-rap ay barok. Sana pag maglalapag wag palpak, pag naglagay ng sahok. Pagkaputak ka lang din naman ang putak, mag-rap na parang manok. Asa ka pa mas papalakpak pa ako pagkapapatay ng lamok. Mahirap na pa nila yung pag ako nagpaulan na. Dito tipo na puro laamba. Alam mo na pag ako sumampa, lalo na sa kanta. Malaman na nga may palaman pa, di lang basta maganda. Lagi ko binubusog o madla, di ako gumagawa na lampa. Tsaka na malamya, gusto ko walang iya. Alam mo alam niya, di ako pumalya. Di na para magtaas pa ng ilalato. Kasi ngayon salita na ang nilalaro. Para lang ipamuka sa kanila kung gaano ba sila kababano. Kailangan ko magbuhat sa bangko. Pakitaan sila para mauga, ugain sila para matanto. Ipakita sa mga pagmumuka nila kung paano ang tunay na hambog. Nakabakat ako sa mapa, kahit hilingin mo na mapasama pa. Alam mo naman sanay ako sa papag. Tsaka lahat ang dapat ay nagawa na. Kaya nandito na ako sa malambot na kama. Isa yun sa mga bagay na wala ka. Iniisip ko na ganito ka sana. Kaso nga lang di ka pa pinagpapala. Tsaka pinapala do baka napasama pa. Habang ako alam mo na iba talaga pag kumarakas. Kita mo na lagi tumatama parang di na minamalas. Parami na lang na parami kasi wala na nababawas. Iba talaga pag pumatas. Isa ka sa pinakamaangas, pinakamagiting, pinakamay tira, pinakamatiro, pinakamabisa, pinakabadito, pinakabihirang, pinakamasipag, pinakamasiba, pinakamagitong, pinakamaingat, pinakapabibong, pinakakumita. O baka naman uli na kayo sa balita. Kabaligtaran ako ng pinakamahina. Wala kung bakit kung meron mayabangan dyan. Sa totoo lang wala pa yan sa kanikingan. Kung usapang yabang nang hindi ko na para pag-isipan ang mga sasabihin sa dami ng pwede pagpilian sa akin. Napakadali na maghangin pag naisip ako gawin. Kaya gawin na madalian. Alam ko na kaya di naman gawin ng karamihan. O kaya ng karaniwan. Pero pag ako yung gumawa hindi pang karaniwan. Patangalabang to kaya to palaban sa kukuti mo bakit kakat mo. Marami-rami na ring karanasan kaya naging matatag to. Iba-iba tayo ng sapatos. Ako nakagapos muna bago nakaraos. Yung iba kasi maayos muna bago pa nasira. Tapos ako yung nasira muna bago ko inayos. Hey, man, this one's on fire. Man, I ain't gonna lie, man. This right here is the first time that I heard. Oh no, this is the second time that I get to listen to a Don Pao song. I am not gonna lie with
all of you guys, I'm not really, familiar with Don Pao, other than he is a battle MC. So I don't know if he is a commercial artist first before, getting into battle rap, or a battle rapper first before, getting to commercial rap. So please don't roast me on the comment section. I might, say things that is inaccurate. Help me out, put it in the comment section, just so you know. I've started only getting to know all these artists like what, last year, right? And I'm sure most of you guys were there on my journey, like getting myself into all these new artists and trying to get to know them. All right. But okay, Don Pao, what could I say? Don Pao's verse, three lines that I like, from his the verse, the number one, sabi niya, hindi na ako para makipagbidahan sa aking pagbangon, maayos na din ang buhay, makikita mo yan sa pinaghigaan. Man, that wordplay and the bar on that is amazing. Like, hindi na ako para may pagbidahan sa aking pagbangon. Like, it already talks about two meaning, pagbangon na pinanggalingan at saka pagbangon sa where he is currently at. You know what I mean? So, ang ganda ng wordplay na yun. Sa aking pagbangon, maayos na din ang buhay. So, yung sumunod na line na yun, it creates that irony of past and the present. Pagbangon galing from the past, maayos na din ang buhay is on present tense. So, yung kanyang pinanggalingan at saka yung current na buhay niya, may kita mo yun sa pinaghigaan. Double meaning na naman. Pinaghigaan na before at saka yung pinaghigaan na like right now. You know what I mean? So I like how he was able to hold that thought like through and through in retaining the context of that double entendre is great. I also like the line na sinabi niya, sa prediction, bata pa lang ang alam ko ng magaganap lahat, The Simpsons. Man, you guys are batang 90s. I'm sure that you're very familiar with The Simpsons, the cartoons. It's Bart Simpson and his family. And now, I like that bar because ano The Simpsons as cartoon is intriguing and controversial for many because of yung foreshadowing of future events. You know what I'm saying? Maraming mga episodes sa The Simpsons na nangyari in real life, okay? Yung Siegfried and Roy, I don't know if you're familiar with Siegfried and Roy. Some of you guys are not going to be familiar with that because that's mga ano sila, act sila, mga magicians and entertainers sila. And they have a white tiger na alaga which goes with them pag nagpe-perform sila. So mga ano to, parang 80s na 90s na ano act, parang I'm not familiar. I'm not so sure if kasabayan na sila David Copperfield o some not. Pero nauna to kila David Blaine na Chris Angels. So, doon sa isang episode ng Simpsons, nagkaroon ng problema yung act ni Siegfried and Roy kasi kinagat sila nung alagan lang white tiger. And true enough, in real life, nangyari yon like a couple of years nung in-air yung ano na yun, yung episode na yun sa The Simpsons. Another thing is yung video call or yung video telephony ang tawag nila doon before on that episode ng Simpsons. And again, true enough, nagkaroon na nga tayo ngayon, 'di ba, ng video call or FaceTiming and all that. And another thing na foreshadowed or predicted on that cartoons ng Simpsons is yung pandemic, which I'm sure most of you guys are very familiar sa nangyaring pandemic na, and that nagkaroon nga ng pandemic and then real life nagkaroon nga. So I like that part sa prediction, which is again foreshadowing nga ng mga future events na nangyayari nga daw yan palagi sa Simpson. Prediction, yun yung line. Bata pa lang in reference to kasi nga kung batang 90s ka, it's a cartoon. It's a cartoon movie or a cartoon na palabas. So pambata tayo siya. Bata pa lang alam ko ng magaganap lahat. So, circling back dun sa prediction or sa foreshadowing na kilala nga ang Simpsons in doing so. And I also like you saying pinayaman na to ng musika at ang musika ay pinagyayaman. I like this because there are very few people who can say this, and most of them are the ones na found success in both. Yung pinayaman na to ng musika because of course streams of income that a hip hop or music industry could bring to you, yan yung mga merch, 'di ba? Yung mga
talent fee sa battle rap concerts and all that. At ang musika ay pinagayaman because as a music as a whole, si Don Pao, he is one of those people who can, say this or merong lisensya na sabihin tong linya na to because he is, operating a both ends na parehong, I would say, household dito sa Philippines, which is yun nga yung battle rap at saka yung commercial rap or music industry. So ano siya, may lisensya siya na sabihin yan because not everybody found success on both, right? Tapos gusto ko rin yung sabi niya, pagiging makajos, mga daga sa dibdib na wala magmula nung palagi ng nakalakos. Mga daga sa dibdib, which is yung kaba, right? Or yung pagiging confident mo, right? And now, nawala, magmula nung palagi ng nakalakos. Ibig sabihin is nung nakaangat na sa buhay, nakalakos is a brand which also is associated sa mga medyo nakakaangat sa buhay, mayayaman. So he says that, yung in confidence na yon nawala because of where he is at, ang status niya, right? And syempre yung yung bar ng Lakos is 'di ba yung a predator, yung alligator ba? Alligator yata. Yun. So, I like that. Yun yung mga linya na nagustuhan ko kay Don Pao sa verse niya. Kay Flo G naman, ang nagustuhan ko, sabi niya, alam mo na pag ako sumampa, lalo na sa kanta, malaman na nga may palaman pa. So, man, kasi yung ano niya dito, 'di ba? Yung thought at saka yung multi, it corroborates. Yun yung maganda dito kay Flo G kasi magaling yung mga choice of words niya which we will talk a little more in a while. Alam mo na pag ako sumampower na pasok sa track, lalo na sa kanta, malaman na nga may palaman pa. Meaning, mabigat na nga or maganda na nga yung sulat niya, but yung reference game or yung elements that he is showcasing, which is really true, may palaman pa, hindi lang niya dinadaan sa sikat or sa kasikatan niya or sa niyang status na ay featuring Flo G diyan pero yung substance ng sulat wala naman dinadaan na lang sa 'di ba sa kanyang brand. I think that is the current issue with Snoop Dogg lately, especially in the US. A lot of people are really criticizing Snoop Dogg that he is jumping into tracks or jumping into things and really not delivering. It's just about his brand. Oi, featuring si Snoop Dogg. But when you listen to his verses or his lines, it's not as tight. It's not as good as it used to be. He fails to deliver. Yun yung criticism niya kay Snoop Dogg, especially sa US. But that's something na kinakastigo ni Flo G in here na hindi lang basta yung brand na Flo G yung mabe-benefit mo if you feature me on a song, but also the substance or the pen game or the writings that I will showcase as well. Malaman na nga may palaman pa. I also love yung pinaka-rhyme scheme niya, yung pinaka yun, o baka naman huli na kayo sa balita, kabaliktaran ako ng mahina. So, yeah, for those who are still right, he is addressing those people who were criticizing and a little held back sa XB at saka sa kanya, 'di ba, before. Yan, sabi niya, you guys are stuck in the old news na you guys are still wondering kung kaya ba or meron ba talagang substance or may lakas ba talaga ang Flo Jewel. Kabaliktaran ako ng mahina and he has proven that from time and time again. No? Another line na nagustuhan ko, sabi niya, kung usapang yabang lang, hindi na to para pag-isipan ng mga sasabihin. Sa dami ng pwedeng pagpilian sa aking napakadali ng maghangin pag naisipan ko gawin. Kaya gawin na madalian, alam ko na kaya din naman gawin ng karamihan o kaya ng karaniwan pero pag ako gumawa hindi pangkaraniwan. Man, this is this is a mouthful at least to me, man. I hope you guys understand. Tagalog nga hirap eh, yung may multi pa. But what he's really pointing out in here is that levels, there's levels to these. You know what I mean? Like most of the songs, especially in the hip hop, were all boxed into a common concept or common theme, which is drugs, sex, flexing, cars, yaman, and all that. It's all in encompassing yung flex, right? But sinasabi ni Flo G dito, I can do that as well. But when I do that, you will clearly see the levels into it na iba yung flex nyo
na pera, pag ako nag-flex ng pera is completely on a whole different scale. Pag nag-flex kayo sa sasakyan, pag ako nag-flex sa sasakyan, it's going to be a completely different scale. What he's saying is that you can also, pwede ka rin naman magyabang. But, yung pagyayabang ko, there's just completely, levels to it. And it's very convincing kasi galing sa kanya itong linya na to because we are all aware naman of the success that he currently has. And the last line na nagustuhan ko kay Flo G dito sabi niya, iba-iba tayo ng sapatos, ako nakagapos muna bago nakaraos, yung iba kasi maayos muna bago pa nasira, tapos ako yung nasira muna bago ko inayos. So it's all circling back to his first line na nagustuhan nga natin yung yung second line na nagustuhan nga natin yung o baka naman huli na kayo sa balita kabaliktaran ako ng mahina. And I like yung subtle low-key reference dito ng kanta nila ni Skasta, yung Laya. I believe it was released last year. I also did a reaction to that. So please, you can watch that as well. Sabi, iba tayo ng sapatos. Ako nakagapos muna bago nakaraos. It is the same exact theme of that song, yung Laya, kanta nila ni Skasta. So I see that as a, association or, a subtle low-key referencing to that. Yung iba kasi maayos muna bago nasira tapos yung iba naman nasira. Meaning, di ba, meron talagang dumating na sa game na um, household name na kaagad. May it be by association. Halimbawa, yung bata ka ni Francis M. or bata ka ni Andrew, you know that, mas shorter yung journey na aanuin mo, lalakbayin mo kasi meron ka na kaagad social proof or association by authority dahil authority figure na kaagad yung boss mo or yung mentor mo. Pero sila kasi, 'di ba, they have to work their way up. Yun yung sinasabi niya dito na ako nasira muna bago ko inayos. Meaning, binato muna ng putik at pinagdudahan mo ng mga tao bago niya na ipakita or na i-showcase sa lahat that he really has something to showcase to everybody. So, man, listening to this gives you a clear distinction of who is who, no? May maririnig mo talaga yung pagiging battle rapper ni Don Pao at maririnig mo rin yung pagiging household name or commercial artist ni Flo G. I'm not saying that one is better than the other. All that I'm saying is that you can clearly hear the difference or the distinction. So to me, if we're going to put it on an analogy, parang ano yan eh, full court basketball and half court basketball. Pareho mang basketball, but 'di ba? Because of that one single change or alteration, the entire game is played completely different, 'di ba? Yung mga half court basketball, yung mga battle MC, you would always hear them that to be using more specific lines in words and has a clearer and dedicated lines. Lalo na yung mga punchlines. Marinig mo si Don Pao, yung mga lines niya, marinig mo talaga yung four-bar setup papunta sa punchline, di ba? Mararamdaman mo yung yung pagiging battle MC niya papunta doon. Yung mga full court basketball players naman, o yung mga commercial artists talaga, they have a broader appeal because there's too much integration that they have to consider, which is yung flow, yung beat, and all that compared, di ba, sa isang battle MC. Sa in full court or yung commercial artist, they have more freedom to jump into multiple angle topic. It is, it's more forgiving. Like isang kanta, pwedeng babae bilang umikot sa alak, and then sometimes nga may mga kanta talaga na sobrang lalabo ng mga references eh, 'di ba? Ha? Bakit ko sinabi references? Parang stretch na stretch, right? If not only the Philippines, more so sa US because in the US not everybody naman talaga really are good lyricists, especially those are yeah, yung biting style lang ni Future and all that. 'Di ba? They have very very uh questionable references and bars in the line construction, but still because of the other elements of a song, which is yung beat, yung flow, and all that, auto-tune, everything, to be considered forgiving, sige pwede, which you cannot do naman sa battle rap. It has to be dedicated or it will be taken against you, like yung nangyari kay Shehi Laban, kay 'di ba, kay Six Threat, and more, na talagang imagine ilang ilang verse yon na isusulat mo, and everything has to just to be about you, right? Compared to sa commercial song, you can basically just fumble around. I'm not saying that you should, but you can. It's more forgiving compared sa battle rap. Mas obvious yon kapag kung saan-saan ka napunta. It has to be dedicated. Another thing is yung choice of words. The difference nila, again, clearer.
and mas distinct or dedicated yung sulat ng mga battle rappers. Yung mga commercial artists naman, it has to be yung mas maganda yung pakinggan or maganda yung mas madaling maintindihan on a multi kasi hindi mo kailangan mag-bars dun eh. Kailangan mas madaling maintindihan. I mean, you can naman, pero mas maa-absorb ng tao, right? Kapag commercial yung kanta na mas mabilis siyang makonsume yung day-to-day na words. So, sa commercial artist, I would say yung makikita natin dito yung balance ng substance and aesthetics sa mga commercial artists, and yun yung nakita natin, narinig natin kay Flo G. 'Di ba? Balance ng substance and aesthetics, yung sarap pakinggan sa multi at saka paano pa yung tatahe, at saka yung mga choice of words, and then yung context nung sinasabi niya. In most cases at sa commercial artist, no, mas nagle-lean towards sila sa aesthetics, 'di ba? Kaysa dun sa substance. Kaya medyo malabnaw yung ibang kanta. While yung mga battle rappers naman, talagang mga purista yan. Because you have no other element na masasandalan kundi yung pen game mo talaga. Dahil kung hindi nga, just as we said, lutang na lutang kapag sobrang labnaw nung sulat mo. So I hope that you enjoyed this as much as I do, and we have other videos that you can watch too.